Si Kardama Muni at Devahuti. Si Devahuti bilang asawa ni Kardama Muni ay naglingkod ng may buong debosyon at sakripisyo sa loob ng maraming taon. Sa kabila ng pagiging anak ng isang hari na si Svayambhuva Manu, tiniis niya ang simpleng pamumuhay sa ermitanyo ni Kardama na puno ng hirap sa pisikal na aspeto. Matapos ang maraming taon, ang tapang at paglilingkod na antig si Kardama Muni sa debosyon ni Devahuti. Alam niyang nararapat lamang niyang gantipalaan ang kanyang asawa bago niya lisanin ang buhay pamilya upang magpatuloy sa landas ng sannyas. Sa tulong ng kanyang yogic power, Siddhi, nilikha niya ang isang napakagarang bimana o spaceship para kay Devahuti. Ang spaceship ay napakaganda at hindi pangkaraniwan. Ayon sa Srimad Bhagavatam, ang spaceship ay malawak at maringal na parang isang palasyo sa himpapawid. Ito ay pinalamutian ng ginto at mga mamahaling hiyas. Ang bawat sulok ay kumikislap at nagliliwanag. Naglalaman ito ng komportabling kagamitan kabilang ang mga trono, kama, at iba pang kasangkapan yari sa ginto at iba pang mahalagang bato. May hardin sa loob na may mga namumulaklak na puno, lunti ang halaman at umaagos na tubig. Sa loob, may masarap na musika na tila nagmumula sa himpapawid at ang paligid ay punong-puno ng mabangong halimuyak. Sa tulong ng spaceship, dinala ni Kardama Muni si Devahuti sa iba't ibang lugar sa kalangitan upang maibalik ang kanyang sigla at kasiyahan. Matapos ang paglalakbay, bumalik sila sa ermitanyo. Tinanggap ni Devahuti ang bagong yugto ng kanyang buhay kasama si Kapila Dev, ang kanilang anak, na magiging gabay niya sa espiritual na buhay. Ang dahilan kung bakit inihabilin ni Kardama Muni si Devahuti bilang responsibilidad kay Kapila Dev ay may malalim na espiritual at praktikal na batayan. Ayon sa Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 24, matapos gampanan ang kanyang tungkulin bilang isang grihasta, may bahay, si Kardama Muni ay nagpasya na lisanin ang buhay pamilya upang magpatuloy sa kanyang espiritual na debosyon bilang isang sannyas. Ang kanyang desisyon ay alinsunod sa Varnas Ashram Dharma, kung saan ang isang lalaki ay nag-aasawa para tuparin ang kanyang responsibilidad sa lipunan. Ngunit sa tamang panahon, nililisan niya ang material na gawain upang italaga ang kanyang sarili sa paglilingkod sa Diyos. Bago umalis, tiniyak niya na si Devahuti ay nasa tamang gabay at pangangalaga. Kaya iniwan niya siya sa ilalim ng proteksyon ng kanilang anak na si Kapila Dev. Si Kapila Dev ay isang avatar o inkarnasyon ni Lord Vishnu na dumating upang ituro ang Sankhya philosophy, ang landas ng kaalaman para sa espiritual na paglaya. Dahil si Kapila Dev ang makapangyarihang Diyos mismo, alam ni Kardama Muni na siya ang pinakamainam na tagapagturo at tagapangalaga para kay Devahuti, hindi lamang sa material kundi lalo na sa espiritual. Si Kapila Dev ang magiging guro ni Devahuti sa pagtuturo ng Sankhya philosophy na magbibigay sa kanya ng malalim na pagkaunawa sa likas na katangian ng kaluluwa, ang material na mundo at ang Diyos. Sa ilalim ng gabay ni Kapila Dev, natamo ni Devahuti
ang pinakamataas na antas ng kamalayan at napalaya mula sa siklo ng kapanganakan at kamatayan. Dahil si Kapila Dev ay parehong banal at kanyang anak, siya ay ang natural na tagapagmana ng responsibilidad na ito. Tinuruan niya si Devahuti ng transcendental knowledge na nagbigay sa kanya ng malinaw na pagkakaunawa sa espiritual na katotohanan. Sa kalaunan, si Devahuti ay umabot sa yugto ng ganap na paglaya o liberation. Haribol.